Yung kay Ramil Madriaga, ang sinasabi niya nga, no, ito matindi to kasi meron ka nalaman daw dito si Harry Roque, kaya nagkaaway sila. So, involved na naman si Harry Roque. Pero si Harry Roque tinatanggi siya na hindi daw kilala. Kaya daw, sabi daw ni Sarah, di ba sabi nga pumunta nga si Sarah doon sa kulungan. Oo. Ayun na nga, sinagot yan. At kasi tinatanggi na hindi kilala, hindi ka ano-ano, hindi man lang daw. Maraming mga hindi. Pero ang ending, sinagot ng kampo ni Madriaga na pumunta nga yan dito na inaalok ako para pag-aralin yung mga anak ko dahil nakakulong nga ako. Yun. Baka pamamaraan. Pero yung malupit dito, Ma'am tsaka Sir, no, nagkaroon kagad ng smear campaign dito kay Madriaga na biglang hindi na raw siya PSG, natanggi na PSG. Tapos, ito yung malupit kay Daryl Yap. Sabi ni Daryl Yap, na sinabi daw ni Ramil Madriaga na magkaklase sila ni Sarah sa law school. Wala namang sinabing ganun sa affidavit. Yun nga. Di ba? Ito na nga ngayon. So, gumagawa na sila ng mga fake news, Doktora at Tristan, gumagawa sila ng mga fake news na para siraan yung witness na nagpapakilalang kilala daw niya si Sarah, naging bagman ni Sarah, at tinuturo na sa mga panahon ng mga eleksyon, nakinabang si Sarah sa pera ng pogo, sa pera ng droga, na di ba yan nga yung kampanya ng tatay niya, na ayaw sa droga, galit sa droga, pero nakikinabang pala. Ano masasabi niyo dyan? Kasi ang mahirap kasi dyan, since lumalabas na yung mga dati nilang kakampi na bumabaliktad na ngayon, na talagang pinapatutuon nila na naging bagman sila. Diba may chismis pa nga na naging boyfriend yung isa. O ngayon. Boyfriend. Ano yun, Doktora? Showbiz siya na. Nagulat ako. Hindi masyadong clear sa akin, pero parang. Hindi ba yan yung Sami Uy? Parang ganun. Parang ang kwento ata, pero hindi ko. Naging sila daw? Naging sila. Parang talaga? Siya ata ang pinabibigyan ng pera. So, grabe naman pala. Siya yung nagdi-deposit dun sa joint account nila ni. Sami Uy. Sami Uy. Ang dami naman nagiging Pero Doktora, di ba, napansin nyo, di ba? Itong mga sinasabi ni Ramil Madriaga, narinig na natin yan Sa Quadcom pa lang, narinig na natin yan Correct. So, confirmation ito ng mga hearing dati sa Congress Yes. So, dahil nga dito, mukhang sinabi ata ngayon ni Benny Abante na imbestigahan to ulit. So, ang tanong ba, tingin nyo ba, magkakaroon kayo ng investigasyon kaya ito sa Kasi, o dapat lang ba talaga imbestigahan ulit? Feeling ko meron kasi iba yung political will ng ating presidente ngayon. Kasi doon talaga yan makikita So, kumbaga, wala siyang sinisino-sino ngayon. So, kung may mali kang ginawa, tatamaan ka talaga. At kung wala ka namang ginawang mali, hindi ka naman masasaktan. Ang problema, may ginawa silang mali. Sabi nila, Doktora, pinoprotektan daw niya yung pinsan niya si Martin Romualdez Nakikita kero. Nakikita talaga. Kaya na, ang layo. Kunonekta mo talaga. Nag-usap kami. Hindi, mukhang, hindi, tinetesting ko lang kung talaga nanonood sa atin. Pero mukhang nanonood. Alam niya rin no? Alam niya. Bilang bata, bilang estudyante. Tristan, ano masasabi mo sa mga nangyayari ngayon? Lapit. Di ba dapat siguro yung mga bata ngayon lapit mo. Marami na rin na talagang vocal sila, talagang ini-involve nila yung sarili nila sa usaping politika. At ako, naniniwala ako, Doktora at Insya Takero at Tristan, na kailangan talaga yung mga bata, involved talaga nila yung sarili nila rito sa usapin na to. Dahil para sa kanila to Correct, di ba? correct. Yung pinaglalaban ng mga edad natin na to, para sa kanila na. Di ba? Hindi na para sa atin. Kung yung lahat na makokorek ngayon, actually, hindi kami yung mas makikinabang. Yan. Mas makikinabang yung generation. Mayroong kasabihan yan na hindi naman natin pinapamana yung future hinihiram natin sa kanila Correct. Sa mga kabataan So bilang isa, law student ka, di ba? Maglolo. Oo. Legal management po ako. Ngayon po, na as a youth po, mas na po kami, mas may movement na po kami sa mga sa pagsasalita, sa pag-advocate sa mga mga nangyayari sa mundo. Dapat kami as a youth, alam din namin kung ano yung nangyayari sa mundo. And dapat lahat po kami
napaglalaban yung bansa nating minamahal. Yun. Doktora, ano masasabi mo? Ako kasi talaga ang feeling ko niyan, dapat talaga concern ng kabataan. Yes. Kasi minsan, ang nangyayari kasi, lalo na pagdating ng eleksyon, minsan, since hindi sila concerned, kung anong dinikta nung kaklase, dinikta nung magulang, dinikta nung auntie, nung uncle, yun iboboto nila without knowing yung credentials ng mga kandidato. Tapos, Kung hindi nila alam, maapektuhan At saka yung napanood lang nila. Tapos Napanood si ano sila pala, ganun, no? si nanay pala, makarobin, di ba? Tignan mo, saan ka nakakita? Number 1. Di ba? Pansin. Binoto niya yun. Hindi ko binoto yun. Hindi mo binoto si Robin, no? Hindi ko binoto yan. Ako pa na yung kasalanan. Mamatay na kung binoto ko yan, ha. Alam mo kasi ganito, no? Pagka hihimayin mo ang usaping politika at politika mismo, diyan mo malalaman na talagang marumi talaga. Sobrang dumi. Na ang mga politiko nagngingitian, akala mo magkakampi. Nagkakamayan, yayakapan, nagpupurian, pero darating magkakaaway pala. Ibig na nating ilayo. 'Di ba? Anong ginawa nila kay Pangulong Bongbong Marcos? 'Di ba nung una si Sara, si Bongbong Marcos mabait, magaling, matalino, at higit sa lahat, hindi magnanakaw, sabing gano'n. Si Sara may sabi noon. Ngayon iba na, no? Ngayon iba na yung sinasabi. Kasi gusto na magpresidente. Hindi lang kasi yung gusto yung magpresidente. Kung hindi yung hindi na napigbibigyan, hindi na nabibigyan ng pabor yung kanyang mga kagustuhan. Una, sa kanya galing mismo yan. Pati yung presidential chopper gusto niya gamitin pang-uwi at balik sa Davao. Papasok Unang request niya yan Yan. Yung tawag nito, yung magtatrabaho siya sa Maynila, pero chopper ng presidente, balikan sa Davao. Kita mo, dinaig pa niya presidente. Unang request niya yun. Isa pa. Kita mo naman yung mga investigasyon na para bang nasanay na kampante na siya na gawin niya lahat. Mandugas, mangupit, magnakaw, parang normal sa kanya yun Na para bang wala na yan. Walang sisita sa akin dapat. Hindi naman po pwedeng ganon. Maaaring sa Davao, pwede yung ginawa niya na walang sisita kasi sila ang hari at reyna doon Pero sa national, iba na yan. Iba, maraming mata kasi. Oo, marami ng mga mata na nakatingin at marami ng mga naghahangad sa pwesto mong yan. Hindi dahil lang sa eleksyon para makuha yan, kung hindi maraming kaparaanan. Ayun. Pero insan nung hindi pa tayo involved sa politika, medyo hindi pa tayo aware sa ganyan Pero ngayong medyo malapit-lapit kami sa sa mga yan, nakita talaga namin kung gaano kadumi yung politika sa Pilipinas. Yan. Marami kaming alam na hindi natin pwedeng i-public kasi naku, kung alam nyo lang talaga, matindi talaga. Correct. Parang sinasabi ni Takero, kung malalaman nyo lang, talagang totoo naman sinasabi ni Insan Mike ko Teka. Puntan natin to. Sa totoo lang. Yung boyfriend ba? Boyfriend? Yung sabi nila. Kung saan ako sa boyfriend? Oo nga doktora. Di ko talaga alam na may boyfriend si Sara na. Kasi una, basketball player. Tapos meron pa yung babae, si Jagger. Di ba? Yung mixing book na babae, si Budaw. Ngayon naman, Sami Oy naman ngayon. Nabasa ko lang Nabasa niya naman. Sa mga vlog. Talaga. Nabasa ko sa mga sa mga Facebook na may entry lang na ganun. Kasi parang parang daming nai-involve. Makati ba si Sara, ganun? Tapos baka may allergy. May allergy. Doktora, ikaw nakakaalam. Si Doktora dapat nakakaalam nun. Baka may allergy di ba? Doktora, ikaw yan. Sa tingin mo. Baka allergy lang. Allergy yung? Saan banda? So, ganun yun? Allergy lang. Pag may allergy. Walang jowa, nag-allergy. Nangangate. So, ganun. May ganun ba? Yan, pumahanap ako na. Naka-handset siya ngayon, Andali, teka muna. Mayroon pa tayong tatlong. Pinapasubo mo Hindi. Tinatanong ko lang kung may ganun ba talaga na kaya sila naghahanap lagi ng not saying about BP Sara ha. In general. In general. Kaya may In word na nymphomaniac. So, meron talagang sakit na gano'n. So, may posibilidad na may sakit si Sara na gano'n, doktora? Ikaw talaga.
tinatanong ko lang. Pero may medical term talaga. Ganon. Pero nagtataka ako, no, kasi merong kumakalat na video dati, na si Mans may dalang cake. Ewan ko napanood mo na yun. Ano yan? May cake na parang kumakata na ata ng happy birthday kay Sarah. Tapos sabi ng mga staff, no, kiss, gumagano'n yung mga... Tapos hindi niya nilagay ni Sarah eh. Si Mans. Yung asawa niya mismo. Tapos nag-walk out si Mans. Talaga? So parang ano? Na-content ko dati. Sabi ba't ganun? Di ba, syempre asawa mo minsan, di ba? Natural lang yun, halikan mo eh. Request ng mga staff mo eh. Ginawa ni Sarah nag-walk out. Oo nga, Sarah, bakit yan? Kasi dyan, pagka ganun, pag sinabing kiss, kailangan mag-kiss ako eh. Hindi ako pwedeng hindi... Kiss nga Hindi ngayon. ako pwedeng tumanggi. Oo. Kiss lang. Oo, di ba, doktora? Marami ka nakita noon. Oo. Hindi, si doktora, ito habang ano, yung dati, di ba? Habang ginagawa niya, kinikiss ako eh. Oo. Tulog naman eh. Di ba? Sige, kwento mo pa. Gising na. Eto na, doktora, baguhin na natin yung kwentuhan. Sama na ng tingin ni Jen. Last naman na si Jen. Oo, matagal. Importante. Di ba? Eto na, ngayon. Ang problema si Sarah ba ito makukulong dahil sinampahan na ng Yung nga pala, no? Plunder case. Plunder case walang piyansa yan, insan, ano? Yun nga lang, 5:13. Di ba? Walang piyansa yan. Pero, sa akin sana, lumabas naman yung katotohanan. Kung yan gawa-gawa lang ba, tingin ko hindi Kasi wala namang kinalaman ng gobyerno Kaya sabi ni Sarah, panggigipit daw sa kanya ng gobyerno. Kung makikita mo yung mga nagdidemanda, hindi naman taga-gobyerno. Si Clary G. Si Sheila Magno. Si Father. Father Plaby. Si Mother. Si Lolo at si Lola. Ano kinalaman sa gobyerno? Pero dapat ma-realize niya na yung kinuha niyang pera, if ever, is sa gobyerno. So, tama lang na akusahan siya ng isu siya ng government kasi pera yun ng gobyerno. Correct. Kakasuhan si Sarah. Kinasuhan. Sa ombudsman yan. Ombudsman. So, 615 million ata, to be exact. Plunder yung plunder. Tapos malversation of public funds yun. Nako po. So, dalawang non-bailable case yung... Eto ba magkakaroon ba ng tapang ang ombudsman na ipakulong si Sarah? Kasi nung dati kasi, alam ko nag-file din dati dyan ng complaint yung yung Congress. 'Di ba yung sa investigation nila sa good governance kay Congressman Chua. Pero wala, hindi ginawa ng paraan ni Martires. Siyempre kakampi. Ngayon iba na ngayon, si na ngayon, si Boying. si Boying na ngayon. Kaya iba yung laro ngayon. Kasi especially, di ba naalala mo nung i-appoint yan si Boying, yung mga kumontra dyan madami. Kasama na dyan sila Amy Marcos Di ba kasi mukhang... matatakot sila ewan ko ba? Ba't natakot sila kay Boying Rimulya? Di ba? Ano bang meron? May tinatago ba sila? O dahil dito sa mangyayari na to? Kasi yung pinakamabigat dito, ma'am, tsaka sir, yung bank accounts ni Sarah na nakakalaga ng 2.4 billion. 2.4 billion. Na yung sabi nga daw, dito daw pinapasok yung pera from drug money. So ayan yung talagang yung sabi naman ng iba, di umano sustento daw sa kanya ng yun nga yung kinikwento mo. Di umano sustento daw nung sustento ba yun o kita o share ba nung Sami Uy. Baka naman nai-issue kasi nga binibigyan ng pera daw. Kasi alam niyo nakakapagtaka kasi dito yung allegedly binabayad nila kay Kaufman 150 million pesos per month. So saan nila kukunin yung 150 million pesos? Wala pala silang aid na nakukuha sa ICC. So binabayaran nila talaga yan. Magkano ba sweldo ng presidente nung si Digong? Magkano lang? 400,000 a month. Si Sara 300,000. Si Pulong magkano lang? Simplihan ko. Ang SALN ni Sara nasa 80 million. Sa pa yan, Ang SALN ni Digong 37 million. Kung pagsamahin mo yung SALN nilang dalawa, hindi pa aabot doon sa binayad doon kay Kaufman saan niya kinukuha ang pera? Tataka ako bakit walang nagtatanong yan? Dapat isa yan sa mga iniimbestigahan kaya nga. Baka dyan sa
pag-uumpisa ng pag-iimbestiga dito sa mga sinampang kaso, baka maungkat na yan. Oh. Kaya malaki problema ni Bato. Yo. Kaya sakit ng ulo ni Bato, kita mo hindi na nagpapakita, no? Saan siya kukuha ng 115 million pambayad ng abogado? Ay, mayroon naman niya siguro. Meron naman siguro. Ilan bang beses nang naging senador yan? 1, 6 na taon. Siguro yung kung paramihan, kunwari siguro kung isang buhay na pinatay niya, 1 million, baka siguro meron siyang pambayad. Pwede, di ba? Bilang doktora, sa mga amiga. Kasi ako, ang point of view ko dyan is, kahit sinong politiko may from kagawad hanggang presidente, ang unang titignan lang talaga ng mga tao, sudden lifestyle change. Bakit biglang nagbago? Bakit ngayon nakakapag-travel na siya? Bakit ngayon panood-nood na lang ng Taylor Swift sa ibang bansa? Sa Germany, no? Kasi hindi mo naman ginagawa yun nung simpleng mayor ka lang. Correct. Or nung simpleng barangay captain ka lang. Bakit all of a sudden may ganung gimikan na. So kailangan tayo bilang mga simpleng mamayanan, tignan din natin yung mga politiko natin. Bakit biglang may kotse itong ganito? Bakit? Diba, ang biruan nga natin nung bata tayo, pagka kunyari, may bago kang polo, may bago ka tumama sa loto. Hindi naman siguro lahat sila tumama sa loto, nung no? araw, yung ganyang polo, tumama ka sa wedding. Diba? Diba, may joke na gano'n tayo nung bata tayo. Kasi nga, para kang jumakpat bigla, nakabili ka ng ganito. So, sa mga politiko, magtataka ka, bakit from dati, nagta-tricycle lang, bakit ngayon, 5 kotse? Bakit dati, hindi naman pa-travel-travel, ba't ngayon pa-travel-travel? So, dapat tayo mismo, bilang mamayanan, questionin din natin. Hindi tayo basta lang tanggap ng tanggap kung anong nakikita natin. Kasi nga, tayo rin naman ang nag-elect sa mga ibang opisyal na nagkaroon ng pagkakamali ngayon. So, nagwawala tayo sa kalsada, sino bang bumoto sa kanila? Yun yung tanongin nyo sa sarili nyo. Kumbaga, lahat tayo dapat accountable sa mga ginagawa nung binoto natin, hindi yung basta ka na lang nagagalit. So, ibig mo sabihin, pulisin natin sila. Correct. Pulisin natin. Dapat ganun. Lalo na yung mga kabataan ngayon. Si Tristan yan ang sasagot. Mga tulad ni Tristan, dapat kayo yung nangunguna. Kasi, pag medyo may edad na yung nagsasabi, parang, na sila, parang, tamad na. Pero pag kabataan yung nagsasabi, since mas kayo active kayo sa social media, mas may puwersa kayong magsalita. Mas malakas kayo. Mas marami din kayo. Mas marami sila ngayon, no? Mas marami sila ngayon. Mas nakikita namin yung mga issues talaga. Kaya, para sa akin dapat mas maging involved ang kabataan. Kaya sa totoo lang. Hindi yung yung babayaran ng politiko. Ay, punta kayo, bibigyan namin kayo pera. Hindi kasi yun. Meron yan. Marami yan. yung mga may bandila ng One Piece daw. Ganun Pwede ganun. Kasi maniniwala ka ba na ang simpleng mamayanan na hindi nga siya makakakain kung hindi siya magtatrabaho, pupunta siya sa rally ng buong araw nang walang bayad? Yun. Ay, kalukuhan yun. Kaya dapat mag-isip talaga tayo. At saka, wag na kayong magpabola. Lalo na yung mga kabataan. Tristan, wag ka magpapabola. Dapat sagutin ni Tristan. Sayang ang pinapa-enroll sa inyo kung magpapabola lang kayo. Tama. At saka, doktora, tama. Kasi San Beda, di ba, dun sa Mindiola yan? Dapat nakikita mo yan, di ba? Bilang estudyante ng malapit sa Mindiola. Correct. Ano masasabi mo tanong dapat gawin? Ganyan. Actually, I myself nga po, talagang sumali din po ako dun sa rally ng Mendiola. Nakita ko po talaga na lahat kami pinaglalaban namin. Lahat po kami galit. Anong rally sinalihan nyo? Kasi marali. Hindi naman yung nag-walkout kami. Nag-walkout kami and then nakita ko. nga pala, San Pedro, no? Opo. Kasama po kami dun sa nag-walkout. And then nakita ko po lahat po nung mga blockmates ko. Hindi ba ng teacher yun? Hindi utos ng teacher yun? Hindi po. Actually, po sila? Supportive po sila sa amin. Support ng teacher yun? Po kami? Excuse po kami na mag-walkout para po ma-voice out po yung kung ano talaga yung nangyayari. Marami po mga blockmates ko yung galit na, sabi nyo po, panood-nood lang ng Taylor Swift. Kami, kailangan pa namin pag-ipunan. Kailangan pa namin mag-aral na mabuti para, makakuha kami ng magandang trabaho. Tapos sila magnanakaw lang. Ano yun? Diba?
Diba? Unfair. Unfair. Yun na nga. Unfair. Buti nga ngayon mga bata, no? Kasi tayo nung mga bata tayo, bahay-bahay. Baka hindi mo lang fans Taylor Swift. Baka may iba kang... baka may iba kang gusto panoorin. Baka ang gusto Hindi, panoorin. pag Taylor Swift pa siya. Sana masasabi mo dyan sa lintik na mga kaso ni Sarah ngayon. Ayun nga pala, Hindi, alam mo nakakatawa dito. Hindi lang naman yan yung problema niya, meron pang iba no? Meron siyang atang bago na naman natin, napag-usapan natin last week ata yun May bukod pa dun sa confidential fund, no? Yan tungkol kay Ramil, problema niya yan. Di ba? So yung nakakatawa kasi dito, no? Sa mga laptop CCTV pa pala. Walay pa yun, hindi pa kasama yun. Iba marami nga. Iba pa yun, yung mga laptop CCTV na tagda 200,000 pesos. Yun. So, ang nakakatawa rin kasi dun, kung kailan iniimbestigahan siya dun sa confidential fund, nagnanakaw din siya ng nangyayari din yung nakawan na to sa CCTV. Tuloy-tuloy pa rin kahit na ginigisa siya ng Congress. Parang kahit 100 beses mo so pagsasampalin si Sarah, magnanakaw pa rin. Ganyan kakapal yung mukha niya. Kasi parang human nature, di ba? Teka lang medyo nasisita na ako tigil muna ako. Dapat ganun yung parang natural ng normal na tao, di ba? Yung kilos. Hindi, nung kailan siya nasisita, nagnanakaw pa rin ng CCTV. Talaga nakakaw. Di ba? Malupit, matindi nga. Hindi, di ba? Tsaka ang tanong dito, ni minsan, hindi siya sumagot. Sumasagot lang siya minsan, Hindi, meron naman siya sinagot, kaya lang paiba-iba. Paiba-iba. Oo. Sabi niya, hindi ako sasagot dyan pagdating sa confidential fund ko. Tapos biglang, nung nagkaroon ng pagkakataon na maimbestigan si Saldico, ako nagpa-imbestige dyan, galing sa confidential Pero fund ko yung ginastos. Pero hindi naman yan yung hinihingi natin sagot Yung unang tanong natin dito yung naalala mo yung youth seminar? Yung youth seminar, alam niyo yung youth seminar? Kasi yung youth seminar, sabi ni Sarah, nagpa-youth seminar daw siya sa mga kabataan para maalis daw sa NPA. Ayun. So, pera ng OVP. Yun naman pala, youth seminar pala ng AFP yun. Tapos ngayon, yung perang ginamit doon, pera ng AFP, 15 million. Ngayon, yung ginawa ngayon ng OVP, kinuha yung resibo ng AFP, pinagtapal doon sa confidential fund niya. Galing diba? So ngayon, ni-recycle. Oo. Di ba meron din siya nung paggawa siya ng mga libro? Meron pa yun. Ang istorya niya. 10 million. 10 million. Hindi, pero tanong dito, ayun nga, hindi niya masagot-sagot Paano niya? Ninakaw niya pati yung doon yung laman ng libro. Dinaya plagiarism. Diba? Ganun talaga si Sarah. Mukhang sanay na sanay magnakaw Diba? Anyways, yan yung sinusuportahan ng mga mahihina ewan ko ba bakit sumagot siya ngayon ngayong, di ba meron siyang written explanation na naman dun sa kay Ramil Madriaga. Bakit written? Kapag ka... Paras lang naman, binabasa niya rin naman. Paras lang din naman yung... Ito yung Nissan, ito lang, napansin ko sa kanya. Kapag ka issue ng iba, mega pa-interview siya. Mega, ito yan. Si ganito, ganyan, ganito, di ba? Pagka issue ng iba, pagka issue niya, ayaw magpakita sa camera. Di ba? Subukan mong tanungin yan. Panlalakihan ka ng mata. Pero ako may question ako. Sa dami ng absences niya sa hindi niya pagpasok as vice president, kailan siya pwede tanggalin? Yun dapat kasi matatanggal lang naman kasi yung vice president through impeachment Pati si Kompulong, wala bang Si Pulong naman wala bang rule? Ethics committee. Ethics committee naman. Hindi kasi ako, nagkonsehal ako. May rule kami na pag hindi ka umattend ng session 4 consecutive times, tanggal ka na as konsehal. Ganun? Yes. So, pero sa konsehal po pag natanggal, i-appoint, di ba, yung kapalit, i-appoint. I-appoint na nila. Pero yung umabsent ng 4 consecutive, tanggal na siya. Talaga? Oo, so, bakit ganun kaigpit pag simpleng konsehal, pati di ka ang problema ata kasi dyan yung magiging kapalit Parang isa siguro sa mga factor yun, di ba? Hindi, pero magtitiis tayo sa pangit ng ginagawa dahil pinoproblema lang natin ang kapalit. Ang mangyayari doon kasi ethics. Kailangan may si Parsaga natanggal. Kailangan may mag-file ng sa ethics dahil committee dapat. Sa ethics. Si Bato nga Hindi kasi natin alam yung rules nila yung rules ng Congress Si Bato nga isang buwan na Hindi mapasok Ewan ko doon, bakit hindi pa rin lumilitawan? Tawa ko na kay Bato nung sinabi ni Digong dati na
na papatay tayo ng tao. Palakpakan si Bato. Yung mukha niya, kangiti eh. Ganun siya. Yung sa SONA, 2016 yun eh. Ganun siya. Nakangiti talaga. Kangiti. Ngayon, di mo na makita. Ano sa umiiyak na. Bigla nawala. Miyak. Ngayon mga pinapakita niya, nag-aalaga ng apo. Ayan. May mga ganun-ganun ng eksena. Oy, nasa Pampanga. Nasa Pampanga nga. Daw. Oh. Hindi ko naman Baka naman nasa inyo. Luwag. wala. Bakit? Uy, bawal magtago ng yung punong fugitive ha. Ang luwag-luwag pa Ano naman. yan, actually? Alam mo ba na... The dots. Alam mo ba na napakaluwag ng lupain nito? Bago ka makarating sa bahay, mula gate, babiyahe ka muna siguro mga 15 minutes. Nawala. Ganon. Hindi sa akin yun sa topic. O, diba? O, kita mo. Ay, namin din rin. Ganon kalayo. Sabi ko, eto na yung gate. Oh, tapos pagpasok namin doon, iba tagal. Ang layo pa ng bahay talaga. Oh, ganon. Hindi sa akin yun. Oh, diba? Sabi ko, May mga old rich to sa Pampanga. Anyways, punta na natin yung tatalakayin natin susunod. Susunod natin tatalakayin? Yung apat na yung pinapamadali ni... yung pinapamadali ni PBBM. Ikaw na nakakaalam yan. Isang doktora, isang politiko ang ating kasama ngayon, katabi ng isang estudyante na mukhang matututo kay doktora. First, yung anti-dynasty law. Yan. Diba? Kaso, wala pa tayong nababasa nung blueprint nung kanilang nung kanilang proposal, di ba? So, ano bang gagawin nila? Kunyari, naisip ko kasi, sa isang province, kunyari ba, nag-governor na yung isang apelyido, pwede bang isa pa ang tumakbo dun sa town nila? Kasi ang nangyayari, napapansin ko ngayon, ang nangyayari, yung mga anak din i-distribute dun sa town. Kunyari, yung governor, nasa head. Ngayon, dinidistribute niya yung anak niya sa iba-ibang town ng provinces. Talaga? Tapos, bukod pa dun sa iba-ibang mayor na yung town ng provinces, yung towns ng provinces, same province na sila-sila lang, pati yung Congress, sila din. Diba? Lahat na. Tapos, sa senador naman, senador ka na, maggagawa ka pa ng party list mo. Oo. Grabe, no? Diba? So, kumbaga... Parang may kilala akong ganyan. Ang dami, no? Oo. Ang dami. Hindi, yung mga tulpo, ganyan eh. Kaya mo, senador, yung anak, congressman, yung asawa, congressman party list. Actually, halos lahat sila eh. Hindi lang natin alam kung ilang porsyento yung naka-dynasty, pero majority talaga dynasty. Majority yan eh. Kaya nga, ano yung rule? Kumbaga, pang hanggang ilang degree ng pagka-relative ang matatanggal. So, tsaka kung kunyari, kasi diba nangyayari ngayon, pag kunyari, ako yung mayor, kamag-anak ko na naman yung vice, kamag-anak ko na naman yung konsihal. Tapos, sa barangay, kamag-anak mo na naman. Kamag-anak mo na naman yung mga... Kumbaga, pagka tumanda tong mga nasa barangay, at ikaw, matanda ka na, so pumapalit lang sila pataas. So, kaya nangyayari, paikot-ikot lang sila dun sa Kaya sinasabi nila na, since sila yung nakaipon ng pera, so yung mga mauhusay naman na mga tao na pwedeng tumakbo pero walang pera, nawawalan ng chance manalo. Yun. Yun yung nagiging so, problema. So, paramihan na ng pera ang labanan, Madalas. Hindi na nga pagalingan ko tutuusin eh. Wala nang galing. Kung may magaling sana, hindi nanalo si Robin. Hindi nanalo si Sarah. Ayun pa yun. Diba? Isa pa kong comment yan. Sana i-prioritize din ni Pangulong Marcos na baguhin naman yung requirements ng kandidato. Siguro naman tanggalin na yung must be able to read and write kasi kahit naman elementary school student must be able to read and write. Correct. Tama. Diba? Ay bakit yung senador nyo, si Lito Lapid, diba? Kaya nga sinasabi ko dapat. Kaya nga pero si Lito Lapid Magaling Magaling maraming nagawang batas. Hindi kasi nung una si Lito Lapid, wala namang ginawa yan kasi tahimik. Pero nung election nung research yun, dami niya pala nagawang batas eh. Diba? Madami pala. Magaling yung research. Kasi tignan mo yung nangyari katulad nung kay Senator Robin. Nagbida-bida siya noon na dapat gawin na natin ngayon yan. Bakit kailangan pa ganyan-ganyan? Bakit hindi mo maintindihan? May procedural process na bago mo gawin yan, kailangan i-table mo muna, gagawa ka muna ng resolution or ordinance, pagbobotohan natin kung kakasya ba yan sa budget. Hindi yung magwawala ka doon na nagpapabida ka na para tuloy, ang feeling ko, nagmukhang kawawa yung ibang senador kasi parang sa mga hindi nakakaintindi, ang intindi nila,
pinaglaban sila ni Senator Robin, tapos itong mga ibang senador, dumedma lang. Na hindi naman kasi nila naiintindihan ng mga tao, may proseso po Nag-grandstanding lang. Oo. So, kasi yun yung nagiging problema. So, syempre, pero, kung nakapag-aral siguro yung mga, yung mga ating mga politiko. Kasi ang problema sa Pilipinas, mas marami ang politiko kaysa sa public servant eh. Oo nga. Pag nanalo na, ang iniisip nila, sila dapat ang pagsilbihan, hindi yung taong pagsilbihan. Yun ang napapansin ko. Tingnan mo si Sara, di ba? Yun ang nangyari sa kanya eh. Binoto para pagsilbihan siya. Hindi siya binoto para magsilbi sa bayan. Sabi ko nga, buti pa nga yung mga elementary school student, pagka nagboto nga ng presidente, sinong iboboto? Pinakamatalino. Boboto ba nun yung pinakapogi? Oo nga. Siyempre, pang-escort yun. Oo, para sa muse yun. Oo. Siyempre, buti pa nga ang elementary school student. Si Lito Lapid ba nakapagtapos ba si Lito Lapid? Hindi, no? Hindi nakapag-aral. Actually, hindi ko alam. Hindi. Si Robin nakapagtapos daw criminology, Oo, sabi. criminology. Pero parang hindi rin nalata. Hindi kasi dapat clear, tiba legislative sila, mag-formulate sila ng law, lalo na yung Senate pinakamataas. Siguro, basta executive, kunyari, mayor, dapat siguro either 4-year course, may masteral ka or may doctorate ka. Ngayon, pag Congress ka, syempre mas mataas na yung posisyon mo. Congress, governor, vice governor, dapat abogado. Senate, dapat either nag-law ka, nag-doctorate ka, nag-masteral ka. Yan. Hindi pwedeng basta graduate ka lang. Correct. Kasi tignan mo, kukuha silang assistant, ang dami-dami nilang pinapasweldo ng mga researcher, assistant, tapos since magaling nga yung researcher nila, pero sila mismo, since hindi sila masyadong maalam sa mga hirap din silang intindihin. Kaya nga, hindi rin nila mapagtanggol yung ginawa ng mga researcher nila. Ibig sabihin, doble-doble na lang yung gastos ng gobyerno. Di ba? Ako, for me, halimbawa ako, doktora, hindi naman ako maalam sa batas. Kukuha ko ngayon na maalam, pasisweldoin ko. Imbis na ako na lang mismo, hindi na. Bakit si puro conflict pa rin. Pati si Marcoleta, hindi ko nakita. Diba? Hindi ba kabugado si Marcoleta? Pero ibig sabihin, it will be easier. Uy. Ang feeling ko naman kasi, senador din nila yun sa Pampanga. Oo nga. Oo nga. doon napapasok kasi tiba minsan nga. Teka muna. There are no permanent alliances. Permanent interest lang. Bilang taga Pampanga, ano masasabi mo kay Marcoleta? Hindi naman siya active sa Pampanga. Hindi. Taga saan ba talaga siya? Hindi ko alam. Dinala niya lang talaga yung Pampanga? Hindi siya active sa Pampanga. Manggagamit. Manggagamit. Kasi ako, hindi ko naririnig yung name niya sa ano. Kasi di ba, insan na, for example, di ba, sabi di ba, si Marcoleta pala, hindi pala talaga handog, yan eh. Ano pa tawag doon? Hindi, handog na, hambog. Hindi, yung sa, Convert INC ng pala yan. Ang sabi Tapos ngayon, ginagamit niya naman yung Pampanga para mayroon siyang baluarte. So, manggagamit. Pero alam mo, napakaina ng ulo niya na. Speaking of, kahit na siya, mambaba, sabi nga ni Taker, ba't si Marcoleta? Abogado rin naman. Bakit yung sosi niya, hindi niya alam na bawal pala yun. Diba? At ngayon ay iniimbestigahan siya. Palusot niya na lang siguro diba? yun. Alam niya siguro yun, palusot niya na lang. Feeling ko kasi lawyer ka eh. So, siguro, inayos niya yung sose niya. Ngayon, syempre, nung nagkahulihan na, ang pinaka-safe na answer, hindi ko alam. Pinaka-safe na answer. Kaya lang, syempre, as lawyer, alam mo rin na ano yung law. Diba? Ignorance doesn't accept you from the law. Tama. Alam na dapat niya yun, diba? Dapat alam niya yun. Iniisip ko nga di ba, mayroon ng complaint sa kanya. Siyempre, sasagot ka din ng affidavit. Hindi ko alam paano kayo sasagutin ni Marcoleta yung affidavit na to, inamin niya na. Di ba? Parang, itatanggi niya? Baka sabihin niya, nananaginip lang ako nung nasabi ko yan. For the show lang siguro, yung sinabi ko na yun, for the show lang yun. Doon sa radyo ko sinabi yun eh. Hindi naman ako under oath. Pwedeng ganun, no? Pwedeng ganun sabihin niya. Hindi kaya? Kasi nga lumabas yung kanyang dahil masyadong obvious sa pagtatanggol niya sa mga diskaya. Nga eh. Kasi kaya nasasabihan siya ngayon ng mga ganyan-ganyan kasi saan ka naman nakakita na makikinabang yung gobyerno kung magsasauli sila ng correct ng mga kinuhanin sa gobyerno. Tapos ayaw mo. Bakit ganon? So kaya mapapaisip ka, anong meron? So, syempre di protector nga ng mga diskaya. So, kung magiging protector ka naman ng mga diskaya, anong meron binigay sa'yo? So, syempre, ang
iisipin mo, anong pinigil? Anong meron, no? Opo. Pero bago natin sagutin kung ano yung ibibigay at makukuha ni Marcoleta, ngayon nagiging problema niya at mukhang kinasuhan na nga, di ba? Nirereklamo na siya. Ano, perjury. Perjury yung kinaso ata sa kanya. Parang ang alam ko, pagka may mali kang sinulat dun sa ano mo, sa information mo, baka matanggal ka, di ba? Tanggal ka. Tapos ano pa? Perpetual disqualification pa. Oo, Hindi ka na pwede perpetual tumakbo. disqualification. At hindi ka na rin pwede sa mga Government service. Yan. Kahit na kagawad. Oo. Di na Kahit pwede. janitor. Kahit janitor, basta nasa gobyerno. Metro 8, hindi pwede. May Metro 8 pa ba? Wala na. Sana meron pa. Nabutan niyo yun, Metro 8? Uno mo. Diba? Uy, ang linis kaya ng mga paligid nung may Metro 8. Naka-yellow ba sila nun? Yellow at pula. Oo, yellow at pula. Grabe Metro 8 nung araw. Anyways, anong susunod natin tatalakayin, Tax? So, ano ba? Ito yung yung tawag nito, yung kay... ano ba, yung kay Bato? Paano ba? Ayan, alam naman natin si Bato, di ba? Eto na. Kasi hindi naman niya, sabi niya, wala naman akong warrant bakit siya nagtatago? Hindi mo alam kung saan na yung niya status niya. Walang warrant, bakit ka nagtatago? Oo. Di ba? Mamaya yan mangyari yung sinasabi ni Senator Trillanes. Pero malipad yung sinabi ni Trillanes, kasi bukod kay Bato, meron pa si Bongo tsaka si Albayalde daw yung kasunod na posibleng arestuhin. Oo. Pero yung ko dito, yung tanong ko nga dito, ano yung tingin mo lang kayo? Ano yung dahilan ni Boying Rimulya ba't niya sinabi yung may warrant na? Tingin ko Kasi di ba yung kay Digong kasi, wala nakakaalam nung kay Digong Oo. Bigla na siya inaresto. So, unprepared si Digong. Actually, may bali-balita pa nun na may nagchuchu pa nga kay Digong na may warrant na, di ba? Hindi lang nakinig. Na anak niya. Isa sa anak niya. Pero hindi ata nakinig, no? Hindi. Paano hindi makikinig? Sabi ni Roque, wala namang warrant niya sa ICC. May warrant yan sa local court. Wala sa ICC. Kaya nakinig kay Roque, ayun. Yun nahuli. Kaya pala Si Harry Roque, nagtatago din. Oo. Ano masasabi mo doon? Kay Bato? Siyempre, ganun nga yun. Kung wala kang ginawa, hindi ka magtatago. Kung may ginawa ka, magtatago Yun nga ka. lang kasi kapag siya inaresto, diretso siyang dahig. Wala siyang budget. Wala Sa siyang budget. lawyer. Hindi ako naniniwalang walang budget yan. Tsaka siguro kunyari nga na mapatunay na may ginawa si President Duterte, si dating President Duterte. Syempre aalagaan niya si Bato kasi syempre kakanta yun Pag hindi, kumbaga, kailangan protektuhan ko tong taong to kasi baka kumanta pag di ko pa rin protektahan. So, most likely, ibabayad Kasi nila. Kapag kumanta si Bato, di ba? May tono kaya. Damay pa rin si Bato kasi siya nag-execute Siya nag-execute Oo, damay pa din siya. Yung pwedeng gawin ni Bato talaga dito, akuin niya. Oo. Di ba? Hindi nga ganito. Kasi di ba yung sabi, kasi ayun ang sinasabi ni Bato maganda daw yung tokhang, maganda daw yung double barrel. Yung implementation daw yung mali. Ayun ang sinasabi niya kasi hindi naman daw inutos ni Presidente Digong na patayin yan, wala daw ganon. O sabihin niyo may problema, i-execute. So, sino nag-execute? Di ikaw. Ang problema, captain of the ship yun. Di ba? So, Siyempre, ngayon, captain pwedeng of the gawin ni ship. Bato, punta siyang ICC, ito yung, Ako po. ito yung operation double barrel, ito ang, nagkamali ako. Pwede niyang gawin, kung talaga mahal niya si Digong. Paligtasin niya na, Oo. Mawawalan sa ala si Digong pwede. Basta si Bato, aminin niya lahat. Kaya lang, may negligence pa rin on the part of dating President Duterte kasi, kumbaga, hindi niya ba napansin na may ginagawa ng mali? Bakit Pwede niya sabihin na ba't hindi niya kinulang attention? Pwede niya sabihin na yung mga Itinago. report na binigay ko, mali. Kaso nasa news yung mga pinatay. Talagang matindi yung kaya nga, si Bato nga ang maaako talagang na lahat. matindi yung gagawin ni Bato para maligtas si Digong. Oo, kung mahal niya. Kung mahal niya. Kasi lahat ng mga lapses ng sabi ng ICC na bakit ganyan, kasalanan ko. Kaso kung mahal niya, bakit hindi pa siya nagpunta sa Hague? Hindi nga. Baka di niya mahal. Kaya nga. Kasi siyempre kumbaga, hindi mo na dapat hinintay na may magsabi na iligtas mo kung mahal mo. Baka yan yung mga linyahan sa pelikula. Mahal mo ako.
dahil kailangan mo ako o kailangan mo ako dahil mahal mo ako. Kay Kilaw din yan, kay Kilaw din. Kaya mauna kang tumalon. Tignan ko kung malalim. Di ba? Oo. Tsaka isa pa. Ilang buwan na kahapon 9 months na rin na. Isang buwan na. Ano? Si Digong. Oo, 9 na buwan na. Pero 11 ba yun? 11? Hindi ko alam 11, no? 11. So 11 din nagtatago si Bato. November 11 din na. Para silang 11. Ito yun. Sa tagal na ni Digong na nasa The Hague, kailan nyo nakitang bumisita si Bongo at saka si Bato? Yun na nga. Hindi kasi dawit kasi sila eh. Hindi, kaya lang kasi hindi pa sila dawit noon. So, bakit hindi nila binibisita kung mahal nila? Yung kasi yung ano yan ko yun, punto ko rin. Kaya katulad kung, diba sabi nila, Tatay Digong, diba pag magulang mo kahit na hating gabi, kung merong dinadamdam, pupuntahan mo kahit para anong i-check. panganib. Oo, i-check at i-check mo. So, Kung ayun mahal nga, mo. ba't hindi nila pinupuntahan? Diba? Baka nga, mahal mo ako, kaya kailangan mo ako, o kailangan mo ako dahil mahal mo ako. Okay. Pwede, pero dipindi. Pero pag tumalapit si Bongo, si Bongo ngayon, kung makapagsalita si Bongo ngayon, sobrang bait eh. Na sana ang katotohanan ay lumabas, gano'n na siya. Pero in the first place, yung reward system naman pala sa kanya pala galing. Yung kasi yung mali nila, in-underestimate nilang masyado si PBBM. Yun. Pilit nilang iniisip na weak, Paano yan? Si Panelo. Hindi daw weak leader si Pangulo. Siyempre, doon tayo sa safe side. At saka meron pa. Marami nga kami napapansin dyan ng mga maingay dati. Si Hanilet. Lumagay na sa tahimik daw. Yan ka na naman eh. Nag-trending ako dyan Ayos ba? Ayan ka na naman eh. Marami itong nakukuha sa akin eh. Tapos siya nagtitrending ako, hindi. Ganon? Hindi totoo. Nasaan na nga ba? Kasama si Ipe. Ay! Uy, Si Ipe parating nachichismis sa mga on dates, no? Hindi, diba dati kay De La Serna, Chris Aquino. Yung mga yung mga high profile. high profile na Sa Tapos, high profile pag siya. mag-aaway, sasabihan na, hinut-hutan lang ako. Correct. Baka maraming pera si Hanilet. Di kaya? Siyempre, sa kanya nakapangalan siguro. Yo! Ay, nako. Pero yung huling balita natin kay Hanilet, pinagbawalan na ata siya pumasok sa ICC, di ba? Ng mga kapatid at ng Siya ng abogado ata. Abogado. Ayun ang huli nating balita eh. Oo. Paano? Ewan ko sa kanila, bakit ganun yung kanilang Pero sa akin, ako nagtataka talaga, maging si Kitty. Pansin mo. Binawalan din. Hindi na rin nagsasalita eh. Ay, baka kasi because of the legalities. Kasi hindi naman sila legally married. Pero anak pa rin ni Digong si Kitty eh. Pinakilala ni Digong na yun ng asawa eh. O kaya lang kasi, baka, diba sa prison, baka mamaya, ang nakasulat lang, ang na pwedeng bumisita is legal ganito, legal ganyan. O kasi si nakakapagdalaw pa eh. Si Elizabeth eh. Kasi baka may legalities. Baka because Yung of apo, the si legalities. Omar, nakakapagbisita pa si Omar. Halos buong pamilya na yun, nando dun eh. Si Kitty nga, parang nasa Pilipinas lang ata, no? Parang... Dahil siguro sa legalities. Si Kitty naman kamakailan niya, sabi ko nga, wala naman tayong pakialam doon, Pero nakita natin nung nakaraan, medyo Bombay yung kanyang boyfriend, di ba? Ay, hindi na siya. Wala na yung basketball player? Ay, hindi Wala na siya na Yung UAP? Kay Chabit. Wala na. Wala na yung yung mga gano'n, yung mga basketball player. Hindi yung apo ni Chabit. Parang yun na yung bago ngayon. Okay. Chismisan na to. Kaya pala gusto maging BP ni Grabe, no? ni Yung BP mga si chismis. si BP Sara maging presidente. Siyempre tataas ang Tapos si Pulong daw. Talagang pa rin sa mga mga bayaran sa Chika babes. Chika babes sa sa Davao, Grabe. Sana humingi na lang siya sa mga chika babes mo. Pero yung ginawa ni... Pero yung ginawa ni Pulong na yun, yung ginawa ni Pulong na yun, di ba human trafficking yun? Oo. Yung ginawa ni Pulong? Oo. Ewan ko ba, bakit walang nagsasampa dyan Di ba? Siyempre nung may siguro sila, siyempre takot yung iba. Yun na yung nagiging problema. Yun nga yung nagiging problema kasi nga, pagka nagkakaroon ng political dynasty, so
nag-i-increase yung power nila, natatakot yung tao. Kaya talagang tama yung ginagawa ni PBBM na ayusin yung anti-dynasty, anti-political dynasty na law na yan. Kailangan talaga maayos yan. Tsaka yung party list system, diba yung Correct. pinagkikwentuhan natin. Kasi feeling ko hindi tama na isa lang yung iboboto mo, tapos lahat na lang puro sa manggagawa. Tapos yung iba hindi clear kung anong marginalized sector ang nire-represent nila. Oo. Tulad na alin. O yun, yung kay Tulpo. Oh, Axis, no? Hindi. Ano bang klaseng sektoral na ano yan? X. Oo. X? Di ba? Buti pa yung mga chopper. Di ba? Meron naman yung sa construction. Oh, si Garjola. Ang pinire-representa nun, yung samahan ng mga contractor mismo. Ay, Kaya lang hindi naman sila marginalized. hindi nga eh. Kasi, kung yung mga mayayaman na yung inano mo, nire-represent mo. Hindi ka na marginalized. Hindi na. Ang kailangan ng tulungan yung nasa laylayan eh. Yung mga samahan ng panadero, ganyan. Yan, senior citizen. Oh, senior citizen. Manggagawa. PWD. Di ba? Yung mga manggagawa na... Kaya lang dapat as a whole yung manggagawa. Yung manggagawa kasi Kasi broad, hindi mo kasi masyado eh. pwedeng na lahat ng manggagawa is dapat manggagawa. Kasi tignan mo, manggagawa ang tsuper, manggagawa ang Masyadong broad na naman yung manggagawa construction kasi. worker. Kumbaga lahat ba ng industry Pare-parehas. i-enroll mo sa party Hindi list. nga po Dapat pwede. manggagawa lang. Halimbawa- Kanina pinagkikwentaan namin ni Takero na dapat siguro mag-identify mismo yung COMELEC ano-ano yung sektor. O kunyari, farmers, PWD, senior, tapos Kasambahay. kasambahay. Tapos, kung sino-sino yung tatakbo. Kung sino yung tatakbo doon. Tapos, pwede siguro tayong mamili kada sektor. Hindi yung sino yung pinakamaraming boto, yun ang mananalo. Correct. Kasi minsan go-overlap na yung mga sektor-sektor. Tapos, hindi rin tama na since ikaw yung pinakamaraming boto, bibigyan kang 3 slot. Tingnan mo nga, yung tulad niya na, meron pang Ako Bicol. Yung ba yung sektor Tapos yun? mag-Ilonggo sa amin. Teka muna ha. Di ba ang Bicol, ilan na ang kongresista dyan? Oo. Kaya nga. Bakit meron pang Ako Bicol? At saka hindi, bakit yung mga senator, Diba? congressman, meron sila iba pang party list. Nagkikreate sila ng ibang party list, tapos anak, anak. Yan na nga. Di ba? Diba? Sample, Agimat party list ni Rebilla. Yan. Isa pa yan. Ano yun? Di ba? Ano Kaya- sektor yung Agimat? Anong sektor? Baka naman, May naalala ko. Alam mo ba na merong isang party list noon na nanalo na pinadisqualified ni Estrada? Kasi Yung MAD. MAD din yan, yan. kay MAD. Richard Gomez. Richard Gomez, yung MAD. Pinaano niyan, ewan ko, dahil siguro LQ sila ni pero ni ano Jinggoy, yun Kung ano yung MAD dati, na pinadisqualified ni Erap dati, nung sa COMELEC, ayun din nangyayari ngayon eh. Ayun din yun eh. Yun yung mamamayan ayaw sa droga eh. Namamayan ayos sa droga. Di ba Kaya nga. kasi dati nung kaya pinadisqualified yan kasi hindi raw sektoral. Hindi sektoral. Isang grupo lang naman kayo ng ayos sa droga, so hindi siya sektoral. So anong pinagkaiba nung mga party list ngayon? Ngayon. Na paras lang din. Walang pagkakaiba. Kaya nga ang may problem dyan kung sino yung nag-a-approve dun sa COMELEC. Bakit paano na-approve? Pero naano ko yan eh, medyo na research ko yan eh. Nabago lahat yan nung kay Pinoy sa Supreme Court. Doon na yan eh. Napayagan sila. Doon napayagan sa Supreme Court yan eh. So, naabuso. Yan na. So, ngayon, kailangan repasuin ulit yan. Kailangan Correct. baguhin ulit yan ng Supreme Court na naman. Or gumawa na naman ng bagong batas regarding nga dyan. Priority ni PBBM, di ba? Doktora, papatakbuhin ko na yung aking sektor. Alam mo ba kung anong sektor ako? Beautification. Napapabilang. Pastor. Hindi. Sa sektor ng salonista. Salonista. Na mga masahista, barbero, manicurista, mga manggugupit, mga So, meron naman mga staff yun sa clinic. Yan. Sa pagpapaganda. Alam mo, isang kasi ganito yan. Sabi ko nga, iba-iba kasi ang bawat trabaho ng mga manggagawa. Tulad ng sinasabi ni Doktora. Meron kasing mga trabaho na mag-aantay ka ng trabaho kung ano may darating. Nakaupo ka pa lang. Oo. Di ba? Iba yung mga nagtatrabaho ng 8 oras ka tuloy-tuloy. Break ka ng ganito. Break ka ng ganyan. Pero may mga trabaho kasing
hanggat walang dumarating Depende sa dating ng customer. ng kliyente. Oo. Di nakaupo ka lang doon. Commission based. So, hindi nga, doktor. Hindi. Yung ba ay pwede mong iparehas sa tao na inuutusan sa pabrika ng 8 oras na talagang katawan galaw ng galaw. Magkaiba kasi ng nature of work Oo. So yan yung mga dapat natutukan ng gobyerno para maisaayos at hindi malugi ang mga empleyado at hindi malugi ang mga mamumuhunan. Employer na rin. Di ba? So kailangan magkaroon diyan ng mga balanse na tuntunin para maitama at hindi na yung umabot pa sa mga bagay-bagay na nai-stress sila parehas Di ba? So yan, yung mga dati ko pang advocacy, mga 30 taon na nakakaraan. Kaya minsan nakikita ko dun sa mga party list, kaya tuloy minsan hindi clear kung ano yung pinaglalaban nila. So hindi nila alam kung ano ba yung nire-represent nilang sektor kasi mismo, hindi clear. So kung hindi clear yung sektor na nire-represent nila, anong ipaglalaban nila? Ayun na nga Saka yung malupit dyan, yung party list na yan, siya yung bumoto kay Saldico para mag-appropriation chairman Sila Dahil mas marami. Sila mga party list yan kasama yung tingog nyo. Di ba? Kasama yun. Hindi ko alam. Basta, alam mo, party list lang Pati rin yung pati rin si isa pa yung bagong dating appropriation ni Digong. Si Yap yun, di ba? Oo, Eric Yap. Di ba Silver World. AXIS yun AXIS yun. Yan yung mga Yap, di ba? AXIS, tapos doon na, naging congressman na ng Benguet. Actually, meron akong bubuwet. Ano yan? Nagsabi talaga siya sa akin, parang merong si Diskaya, small time lang. Ha? Small time lang si Diskaya. Dati. Hindi. Small time lang siya compared sa mga papasok na kakasuhan. Alaka. Yan na nga yun. Meron pang isa. Yung Edwin Garjola. Tama. Diba? Taga Batangas ba yan? Siya ang pinakamalaki. Yan ang pinakahalimaw. Siya yung pangalawa kay Saldico, di ba, na sinasabi? Na kakasuhan. Hindi na malaking kinita. Pinakamalaki doon sa Saldico, pangalawa siya. Hindi nga, yun yung pinakamalaki. Garjola talaga. Magmumukha lang daw pulubi si Diskaya pag compared sa Alam nyo, natatakot ako dyan kay Diskaya na yan. Bakit? Kasi baka matulad lang yan kay Napolis Oo. Diba? Siya yung fall guy. Oo. Kayo pa maniniwala ba kayo na nakapagnako sa si Napolis lang? Oo. Siya lang kasi nakulong Oo. Ginawang fall guy. Paano pag nangyari sa mga Diskayan? Ayoko sa kanila, no? Pero paano pag nangyari sa kanila yun? Ako nga gusto ko, Napaka-unfair naman nun. balik nila yung death penalty sa plunder. Kaya kung ako Diskaya, kakanta ko na lahat. Oo, kanta mo na lahat. Oo. Hindi ko talaga alam ano ba nagpipigil sa kanya. Hindi ko talaga... Yung pagsusoli. Tanungin na si Marcoleta, baka alam ni Marcoleta. Pili ko yung pagsusoli. Baka naman... Soli na nila. Kasi, ayaw nga nila isoli, kaya pinipigil nila. Di patago muna kay Marcoleta. Pwede rin. Naman nila pwede itago. Diba? Naka-freeze na, di ba? Senator, baka pwede patago ng mga Diskaya sa inyo. Di ba? Naka-freeze na. Pero malupit yung Guardiola na yan. Kasi syempre, bali-balita nga doon na naglalabing din pala yan hanggang ngayon na gawing House Speaker si Gloria. Di ba may bali-balita na gano'n? Kampi-kampi nga. Kasi syempre, kapag si Gloria naging House Speaker, ligtas na. Ligtas siya. Kasi siya yung siya nag-lobbying Pati yung mga kaalyadong ngayon nila. Ito ngayon, ang tanong, ano kaya masasabi ni ES Recto? Malapit na malapit kay Recto yan kay Garjola. Talaga? Batangas malapit kasi. na malapit. Batangas. Batangas. So ngayon bilang, di ba? Matindi pala itong kinakaharap ni Presidente pala. Kaya nga wala siyang, kahit saan siya lumingon pala, korektado. Oo. Connect the dots lahat. hindi ka ba nagtataka, hindi masyadong umuugong yung pangalan niya. Saldico, umugong na Yap, umugong na, tapos Garjola, hindi masyado. Baka siya ng ICI, kasama sa listahan ng ICI na dinimanda, pero hanggang dun lang. Diba? Wala pa yung pag-hold ng pera, pag-freeze ng bank account, wala pa dun sana, mabawi lahat. Nabanggit na ba siya ni Vince Dizon? Parang di pa. Wala pa nga Wala pa nga, no? Wala pa.
Pero, Yun yung minsan yung problema sa ano yung utang na loob na tinulungan ka nung eleksyon. So pagka tinulungan ka nung eleksyon, may utang na loob ka ngayon, hindi mo sila ngayon masagasaan. nako. Yun yung mahirap eh. Di ba? Kasi kung totoo yung haka-haka na related si ES Recto kay Garjola, kasi remember, tumakbong governor si Ate V. At, So, Nanalo, di ba? nag-donate ng mga kotse yan. Ah, siya yung ano, no? Siya yun yung ano, di ba? Kulay Yung- pula na kotse Oo, ng mga yung- BOs. Yung Rapol. nagpa-contest. Rapol. yun siya nga pala yun. Yun nga yung mahirap sa yung utang na loob system na nangyayari. Hindi mo to makasuhan, may utang na loob ka kasi. Kaibigan. Hindi mo mareklamo, meron ka kasing utang na loob. Ayan, problema. Dapat si ano na lang naging ES, si Mike na lang para. Kung ako yun, ubus lahat yan. Oo. Lalong-lalo na si Martin. Bakit ba tinatingin ka lagi sa akin? Dapat nga yung mga sa ganyan, yung walang political alliances. Kasi pag may political alliances, syempre, mangingilag yan sa ibang tao. Meron siya mga accepted to. Tapos minsan, bago pa ma-release yung pangalan, nachuchu muna na, hoy, kasama ka sa ganito, kasama ka sa ganito. Tago na ako. Pero alam mo kasi, dapat humubog na tayo ng mga bagong mga mala Andres Bonifacio eh. Correct. Yung bang nasa puso pa rin yung pagiging makabayan na politiko. Correct. Hindi yung, alam mo yung mga politiko magagaling na lang magsalita at mambole. Pero iba na yung sinasabi nila sa gagawin nila eh. Ngayon, oo, ganito ang aking gagawin mga kababayan ko. Gagawa tayo ng mga programa na makakatulong sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po sa inyo, mga ganun magsalita, di ba? Kayang-kaya ko rin yun eh. Pero yung pagdating na ng pag-i-implement ng mga pinangako mo, ayun na. Tinamaan ng lintik. Wala na eh. Meron mang gawin yan, sigurado pagkakakitaan niya pa. Namigay ka na, sikat ka na, kumita ka pa. Kasi yung iba kasi ang unang iniisip, ano kayang kikitain ko sa project na to kesa ano yung maitutulong ko. Yun, napansin ko din. Pero ano yan eh, obvious naman kasi talaga yon kasi magkano na ba sweldo ng mga yan? Kung kukumpara mo sa ilalabas nilang pera kapag nag-eleksyon. Kaya lang dapat ang mga politiko, sa tingin ko, bago kayo, pati mga government officials, hindi lang mga politiko, bago kayo pumasok, dapat tanggap nyo, yun lang ang sweldo nyo. Walang extra income. Kaya nga eh. Walang SOP. Ayun na nga eh, alam mo ba mayroong nagre-reklamo? Walang pondo ang ICI eh. Di ba? Alam mo yan? Alam mo kasi, mahirap kasi yan. Malaki pa sweldo ni Insan Mike sa Ayun na nga. sa mayor eh. Kaya nga eh. Alam mo ba, eto na ngayon. Sabi nung isang mayor wala, abono nga ako dyan ng 30,000 eh. Di ba? Dyan sa ICI eh. Sa Baguio. Oo. Si Magalong, tumpukin natin. Si Magalong nagre-reklamo siya, nag-abono daw siya ng 30,000 doon sa ICI. Kasi teka muna. Kailangan mo pa ba sabihin yun? Yung 30,000 na inabono mo. Bakit pinagsisiksikan mo pa rin yung sarili mo dyan? Bakit lagi ka pa rin nakatutok sa yung camera doon? Siya tuwing nagsasalita si Benz Dizon na wala rin ginawa kundi magpa-interview. Wala namang aksyon. Di ba? So, ang kailangan dito natin, yung bang nasa puso talaga, hindi nagbibilang. Kung wala ka naman pala maitutulong, lumayo ka dyan, maraming gagawa niyan. Kung ayaw mo na gumastos ka, labag pala sa kalooban mo yung pagtulong dyan, di lumayo ka. Correct. Huwag mong tanggapin. Di ba? Tapos sasabihin nila, wala pa yung pondo. Yung pondo nasa dyaryo pa lang. Ayun naman pala eh. So, ibig sabihin, after lang kayo sa pondo. Tsaka pagka nagreklamo na sa dyaryo na, alam mo palang lalabas naman pala yung pondo. Di ba? Di ba? Tsaka hindi naman malaki yung Si ma'am na bahala ng 30,000 ni Magalo. Hindi, ibig ko sabihin. na bahala. Hindi, ibig ko sabihin, compared naman sa, kumbaga, nakikita ka ng mga tao, nagtatrabaho ka, kasi for sure, kaya siya naggaganyan, wala ba siyang aim na mag-senador? Yun nga. Gusto yata Kumbaga, maging presidente. Pang-press release niya yun eh. Kung iisipin mo yung 30,000 lang, tapos ka doon, nag-ina-advertise mo yung sarili mo. Ano na yung tanong mo, doktora?
Hindi na nakita si Gutesa. Sabi nung aking panaginip, patay na raw eh. Alam mo ba yan? Patay na raw. Sabi sa panaginip ko. Gutesa? Oo. Oh. Patay na daw eh. Siyempre, ano pa yan? Tapos bibintang sa presidente. Ha? Bibintang sa presidente. Ayun na nga, ganun. Alam mo naman yung mga yan eh. Di ba? Napakasimple ng style. Pero tinan mo itong speaking of Gutesa, nakukumpara tuloy si Gutesa dito kay Ramil Madriaga eh. No, at least si Gutesa kasi, yung statement niya, nagpapatunay, siya lang din. Oo. Walang ibang, si Madriaga, yung mga statement ni Madriaga, yung nagpapatunay, unang-una dito yung Facebook niya pa lang eh. Di ba, yung Facebook niya pa lang, doon pa lang nagpapatunay na, magkakilala talaga. na konektado yung affidavit niya doon sa sinasabi niya, natutugma. Kaya nga ginawa ng mga DDS diyan, ni-report yung yung Facebook account ni Madriaga. Oo. Tinake down nila. ng Facebook. Di ba sabi nga nung yung Kabambang ba yun? Kabambang? Yung PSG ni Digong. Hindi naman namin kilala yan si Madriaga, ganun siya ganun. Yun pa naman pala, nagpapatunay pala dito na may mga picture sa Facebook na si Madriaga talaga nasa PSG. Diba? Pero wala siya sa grounds. Nasa nasa headquarters. Siya yung nagte-training. So, di ba ngayon naniwala yung mga DDS na kita nyo, sinabi nga ni Kabangbang na hindi kakilala. 4,000 yung PSG natin. Grabe, no? No, yung yung grounds malamang mga 1,800 dati nasa grounds eh. Pero kapag kasama yung opisina, pati yung mga training, mga 4,000 lahat. Mga 4,000. Makakilala ba yung mga yan sa 4,000 na yan? Oo nga, sa dami. Sa dami ng mga yan. Iba. Hindi, tsaka... Especially magkaibang department pa sila, di ba? At saka, baka close in naman si Madriaga. Close in. Sa bagay, mainit kasi ngayon. Tsaka may picture kasi siya, nagte-training kasi siya. Buti na lang kamo, may nakapag-screenshot yung Billionaire News Channel. Siya yung nakapag-screenshot ng mga pictures na yun. Hindi, meron din kopya si yung isang kasama natin. Si Pebbles. Hindi. Si Nyulo. Si Nyulo ako ni Nyulo. Kinuha na lahat yung mga screenshot dun sa Facebook nung Kasi alam naman natin na take down, di ba? Marami pang mga Yung yung isa pang example dito yung yung may epilepsy daw si Ramil Madriaga. Yun naman pala, yung isang Madriaga naman pala yung may epilepsy. Kaya nga. Di ba? Hindi, kahit may epilepsy siya, anong connection? Anong connect nga? Hindi, kasi PSG eh. Ba't nila in-approve? Para patunayan na hindi yan PSG. Ganon. Kung controlled. Diba? Kasi may tinatawag na controlled. Basta uminom kang gamot, wala kang pwede kang magtrabaho. Parang discrimination masyado. No? Depende. Kasi kumbaga, kung may hypertension kayo, sabihin hindi ka na pwede magtrabaho. Depende. Medically, depende. Kung medically, naman siya cleared, pwede pa rin siya magtrabaho. Ayun. Tsaka yung mga sinasabi ni Madriaga, sinabi niya sa Quadcom dati yan eh. Nagko-collab dun sa mga sinabi sa Quadcom eh. Kumpara mo kay Gutesa, wala talaga si Gutesa talaga. Yung mga sinasabi niya, nagpapatunay lang din naman, sarili niya lang din eh. Tapos peke pa yung peke pa yung notaryo. Nakakainis kasi sa kanila, hindi nila nare-realize, dinidestabilize nila masyado yung government, nadidestabilize masyado yung economy mismo ng Pilipinas. Yun na hindi alam ng taong bayan na ang pinaparusahan ng mga kulto ni Duterte, yung kabuuan. Hindi yung dahil galit sila dun yun lang nasasaktan. Hindi ho. Ang nasasaktan yung buong Pilipinas. Buong Pilipinas na apektuhan. Yung pala, yung pag-peke, yung kay Gutesa pala, yung kasi yung sinasabi nila dati, peke daw yung pirma nung affidavit ni Gutesa. Hindi pala pirma lang yung peke. Peke rin pala pati yung stamp. Pati yung driving peke din pala. Yung pag-notarize daw, fake. Notarization. So, tinakot-takot pa ni Marcoleta, Oo, takot-takot pa ni Marcoleta. Tayo to senador niya kasi, sa Pampanga. Di ba yung inano lang kasi nung pumirma, hindi ko pirma yan. So yun lang alam natin, mali yung pirma. Yun pala, mali pala lahat.
Yan Pati yung problema. stamp, pati yung yung dry seal, peneke. Di ba tinakot-takot niya na, ikaw, ididimanda kita. Sabi pa nga ni Marcoleta, di ba? Yun yung pananakot niya doon. Doon mo makikita na na mahusay talaga itong si Ping Lacson eh. Kasi ang gusto ni Ping Lacson nun, gusto ni Marcoleta magkaroon pa ng hearing. Oo. Sabi ni Lacson, di ba anong hearing? Pumunta lang tayo dun sa sa mismong RTC, tingnan natin dun kung kailangan ba ng hearing. Oo nga. O, di ba? Oo, tama. Hindi tulad si Marcoleta kasi gusto pa ata ng grandstanding eh. Oo nga. Actually, pasalamat sila. Cool-headed lang si Senator Ping Lacson. Knowing him na, diba sa military, buti hindi siya sinuntok. Kung ako yung suntukin ko. Si Marcoleta. Di, ang kulit no? Pero tingnan mo mas matanda si Lacson dun kay Marcoleta. Oo. Pero pag titingnan mo yung mukha, Mo. mas matanda si Marcoleta tingnan. Oo. Siyempre, yung pagsasalita kasi niya, siyempre nakakabastos. Pag Tsaka si Marcoleta kasi pag tumawa, tsaka tumawa, ngumiti, umiyak, isang mukha eh. Hindi mo alam kung ano ba, galit ba to? Ano ba to? Grabe ka naman. Nito naman, di ba? Pag ngumiti, alam mo, galit pa rin eh. Di mo malaman kung anong klaseng Ay, kaya nga dati, ang galit lang sa kanya, yung mga ABS-CBN. ABS-CBN. Ngayon, dumoble-doble na ang galit sa Hindi, kanya. pati yung mga INC iba. Kapanalig. Oh. Hindi, ito nung rally nila nung January, pumunta ako doon eh. Ikaw pumunta ka rin doon, di ba? Oo. Sa Luneta. Oo. Pero nung mismong rally mismo nila, pumunta ako doon. Nakita ko talaga nung nagsalita si Marcoleta, daming umalis eh. Oo, nag-aalisan eh. Nakita ko talaga. Ay, kasi ginawa nilang political yung pananawagan ng mga INC. Yun yung naging pangit dun sa Tingnan mo yung nagsalita si Manang Aimee, pinahinto naman. O, di ba 3 araw dapat? Pero ano nangyari? Hanggang 2 araw lang. Hinto na. Kasi syempre alam naman nila ang tatamaan yung INC mismo. Hindi mas matakas kumbaga sasabihin ng mga tao bakit pinayagan. Kasi maling-mali naman talaga. Diba? Hindi pwedeng ganun. Idol ko pa naman dati diba? Sino si Marcoleta? Hindi, si Senator Aimee. Si Aimee. Maka Aimee yan. Hindi, pero dati. Pero dati nung nanalo si PBBM dati bilang presidente, kita mo sa survey kaagad na number 1 kaagad si Aimee sa mga pagkasenador. Hindi ko alam pero ginagawa ng mga survey yan kaka-election lang. Di ba pa survey kaagad. Pero number 1 si Aimee nun. Tapos ngayon muntik matalo. O kung nakampanya na sana itong si Ben Tulfo, hindi kasi nakampanya eh. Hindi nga. Mayabang din kasi si Ben Tulfo eh. Gustong gayahin yung kuya. Yung kapatid. Kung nga pala. Ito na. Singit nga natin to. Yung dun sa showbiz muna tayo isa. Yung yung nag-o-offer ng 250. Ay, sino ba yan? Hindi ko kalala. Hindi ko kalala yung sinasabi mo. Hindi ko alam. Hindi mo ba kliyente yun? Hindi. Sino ba yan? Hindi ba nadala ni yun sa'yo? Pag-trending yun eh. Maingay. Alam niya ata. Mukhang alam niya ata. Ayun. Di mamang maangan lang ata to. yung nagngangalang Chelsea. Oo. Saan yan? Sa Viva Max. Kasi yung iba doon, alam mo naman, di ba? Dating yung... Chika babes mo. Huwag ka nga maingay. Kaibigan lang. Dumaan na pala sa'yo. Kaibigan lang. Di ba? Kaibigan lang. Mga kaibigan doon eh. Ngayon, meron daw offer 250 hanggang 300. Ooh. Yun, itip lang daw yun ha. Ay, big time. Kasi ang tanong, maliwanag, sumagot daw si Tulfo eh. Sumagot na. Sino Tulfo na Rapi? Oo. Tip niya lang daw yun. Senator, ang tanong kasi, may nag-offer na ba sa'yo ng indecent proposal? Hindi naman tayo mga tanga pag sinabing indecent proposal. Alam mo na yun, di ba? Yung pera kapalit ng bang-bang. Ng indecent. Oo. Si Senator, hindi, tip ko lang yun, Eka. Hindi, pero kasi 350,000, ano lang yun? Baril lang sa kanya yun. Siyempre naman. Baka isang araw lang sa, yun eh. Rapid Tulfo in action. Pinakamayaman Pinakamayaman na sa YouTuber yan eh. Siyempre, aware tayo kung magkano kitaan sa YouTube sa ganong klase kay Rapid Tulfo. Malaki talaga yan. Malaki yan. Bilang anong sa isang babae, pagka ganon ng lalaki, ano sa inyo yun?
Ikaw naman kahit siyempre, kahit naman siguro lalaki ka. Hindi, kunyari lang. Oh. Ikaw, asawa ng isang lalaking gano'n na, Siyempre, ayaw mo. Ihiwalay natin si Rapi Tulfo. In general. In general, may asawa kang gano'n. In general, na nag-o-offer ng gano'ng kalaki sa mga, hindi na nga gano'ng kalaki. Wag na. Hindi na gano'ng kalaki. Nagbabayad sa mga gano'ng babae. Ano Siyempre, mararamdaman mo bilang asawa? Unang-una, dapat alam niya, ito na naman, Syempre, kasi ako, syempre, iba yung pananaw ko kasi doktor nga ako. Kasi may isang cancer na lilipat dahil nagkakaroon ka ng cervical cancer dahil sa multiple partner. So, hindi dahil yung babae ang may multiple partner, kundi dahil yung lalaki ang may multiple partner. So, ipapasa niya yung HPV na virus dun sa babae. Pero yung lalaki walang symptoms. Wala. Pero yung babae, yung HPV virus na yon pwede maging cervical cancer. Ganun pala. Ano sintomas nun? Wala. Bleeding. Hindi sa lalaki wala. Wala. Sa lalaki, wala. Pero carrier ka. Carrier ka. Oo. Kaya nga, tapos, ngayon, ang problema, kung hindi ka, Ito na, usapan doktor na to. kaya nga sabi sa'yo, maganda magkaroon eto ng na. medical, Sige, maganda yan. Ngayon, ang nangyayari, kunyari, si Takero, kunyari babaero. Ngayon si Takero, kasi ikaw alam na. So, ikaw hindi kunyari, ito kunyari. So, kunyari babaero siya. Tapos, kunyari, gusto niya, linggo-linggo, iba-iba. Para naman, iba-iba naman. Parang buffet ba? Ganon. Wala kang kilalang gano'n, Wala kang kilalang gano'n. Parang meron. Ngayon, syempre, iba-ibang babae. So, unknowingly, yung babae may virus. So, napunta ngayon kay Takero. Si Takero, next week, iba na naman ang kabupay. So, nalipat dun sa kabupay. Ngayon, sa kabupay niya, after 10 years, nag-develop pala yung virus, cervical cancer. Kaya diba yung HPV na vaccine na uso nauso ngayon, hindi na siya ini-inject sa babae. Sa lalaki ini-inject. Kasi sila ang carrier. So, para hindi nila malipat dun sa babae, ikaw dapat ang may vaccine. Lalaki na dapat ang may vaccine. Kailangan na natin tong sabihin sa mga kaibigan natin. Delikadong mga asawa. Yung may Pangalanan mo na kung sino. Oo, may mga ganun kasi. Kaya nga sabi sa'yo, maganda ang medical information na vlog. Kasi minsan hindi alam yung mga ganun. So, kailangan pala, doktora, sa panahon ngayon, walang sintomas, walang kahit na Pagka cervical cancer kasi, magkakasintomas ka na pag nasa late stage ka na. So, usually, ang useful doon, pap smear. Knowing ang pap smear kasi sa Pilipinas, ang nakakagawa lang yung mga may kaya. Tapos, ipapagawa lang pag naalala nila. Hindi katulad sa ibang bansa, requirement na every 3 years, every year, papagawa mo. Sa Pilipinas, so far, ang requirement dapat every year. Kasi hindi pa tayo clear sa virus na yun. Kaya ngayon, ang ini-implement, yung mga high school na mga lalaki, yung ini-injection na ng vaccine. Kasi paglaki nila sila ang maglilipat-lipat ng virus. Hindi, ang dami kasing virus na nakukuha sa ganyan Kaya nga. Pero yun yung isa sa delikado. Iba pa yun sa STD. Iba yung STD is instant yun. After 2 days, meron ng symptom. Symptoms sa lalaki. Ililipat mo dun sa kapartner mo. Ano sintomas no? Iba. Pero iba yun yung sinasabi na tulo. Iba-iba. Ganon? Iba-iba din. So, nalilipat din yun. Pagdating doon sa doktora sa tulo, yan ba doktora? Iba-iba rin yun? Klase ng tulo? Iba-ibang, may gonorrhea, may syphilis, may chlamydia, iba-iba din. Yung kay Tulpo, kaya kay Tulpo? Ayun, Hindi, from Tulpo napunta doon Wala, may symptoms ba siya? Unang may symptoms ba siya? disclaimer po yan Hindi, from Tulpo napunta doon yung usapan. Ayusin mo ba? Hindi pala. In general lang yun. General yun. In general. Teka muna, doktora. So, ano yung syphilis, Gonorrhea, chlamydia, trichomonas. Iba-ibang klase yun. Paano yun? Di ba iba rin gamot? Paano mo malalaman na... Actually, ang pinaka-safe, azithromycin. Or, pag grabe, papa-inject ka ng penicillin. Hindi nga, doktore. Ang tanong ko, paano mo malalaman na isa doon yung tumama sa'yo? After
after several days, may symptoms ka na. Oh, halimbawa, symptoms. Ano symptoms nung isa doon? Kasi syempre may iba ka nararamdaman dun sa ano mo, sa penis mo. Ay, talaga? May kakaiba, may iba. Biglang lalaki, biglang mamamaga, tapos may tumutulo, may Ang laka. mabahong lumalabas. Ang laka. Iba-iba. Ah. Pag pinabayaan mo, Meron bang lumalaki? meron kasing Kailangan sinatawag ko na neurosyphilis. Yung neurosyphilis, kunyari pinabayaan mo yung symptoms ng syphilis, di mo pinansin. Pwedeng pumunta sa utak. Ano yung syphilis naman? STD din yun. Ano naman yun? Tulo rin? Oo. Ano rin siya, sexually transmitted disease din siya. Pag napabayaan mo, pwede siyang umakyat hanggang utak. Tapos, yun ang malalaan symptoms. Diba nung unang panahon, walang gamot dyan, natatanggal ang ilong. Ang laka. Yung pala yun. Siya nakukuha yun, doon lang. Oo, Eh, palipat-lipat. Paano nga nakuha yun sa tao na may Kasi minsan, syempre, yung mga... Malamang hygiene. yung mga hindi, nilipat, kunyari, si Takero na naman. Syempre. O kunyari, buffet siya dun sa isang babae. O, the next day, gusto niya ulit mag-buffet. So, hindi pa lumalabas yung symptoms, pero nag-buffet na siya. O, napasa niya na dun sa isang babae. Ang tanong ko nga, Dr. nandoon na yun eh. Bilang ako, halimbawa, sa akin mag-uumpisa yon. Paano ko nakuha yun? Hindi dahil sa bengbangan o buffet. Hindi, doon lang yun. Doon lang. Kaya diba nagtrabaho nga ako sa Australia ng matagal. So usually dumarating sa amin yung pasyente, sasabihin sa akin, "Doctor, I need you to do an STD profile for me." Sabihin nun, iti-test ko lahat. Sasabihin ko, "Why? I have unprotected sex with unknown person." So, yes na, kasi merong profile pala. Andun na lahat. Andun lahat. Ngayon, kung anong lalabas sa test, doon Doon matutumbok. ka magpa-positive. Doon matutumbok kung anong klaseng STD. STD meron ka. Tapos, Sa kung ano yung profile pala, appropriate may na profiling gamot. pala siya. Ba't alam mo, Isa, nagkaroon ka niya? Baka nagpa-profile na. Hindi, nagpa-profile ako dati ng HEPA. Yung AABCD. Oo, ABCD. Doktora, alam mo naman. Kaya ako mausisat nagtatanong kasi hindi ko pa naranasan yung mga yan eh. Akala. Baka nag-iingat ka para sa mga future. Nag-iingat lang to. Nag-iingat Wala. sa future reference. Hindi ko pa nararanasan yan kahit isa dyan eh. Diba kaya yung mga iba, yung mga sanay gumawa ng ganyan, ang ginagawa nila, pag nakipag-buffet sila sa unknown person, may baon silang penicillin. Right after ng ganon, inom agad sila ng antibiotics. Ganun. May kadakuan tipa. Pwede ba yun? Ganon minsan ang ginagawa nila. Baka Yung mga sanay na talaga. baka mamaya, doktora, ano natin. So, depende sa katawan yun, di ba? Hindi natin nire-recommend. Kasi baka magka-resistance ka naman. Kumbaga, hindi mo kailangan yung gamot, uminom ka ng gamot, masasana yung katawan mo sa ganong gamot. Pag kailangan mo na talaga yung ganong gamot, baka hindi na umipek. Doktora, liwanagin natin, hindi natin nire-recommenda Ay, wag, bawal yan. Hindi po namin nire-recommenda. Ito po napag-uusapan lang, kwentuhan lang po. Ano? Diba? Ay, actually yan, dapat talaga na-discuss. Lalo na kasi, diba, nauso ang mga call center. Dahil sa nauso yung call center, kung papansin nyo, tumaas ang HIV. Yan na nga. Dahil dyan sa... Bakit ibig sabihin sa call center, doktora, maraming ganon? Kasi, imagine mo, sino ba ang mga nasa call center? Ang profile nila is 30 years old pababa. Tapos, hating gabi, nasa labas ka. O ngayon, may freedom kang gawin ng gusto nyo. Kasi walang tao, walang bantay. Di yun nangyayari. Oo nga, kasi meron akong At saka ang mga Hindi, meron akong kakilala, ganun daw. Alam mo, sabi niya, alam niyo, bro, ang sarap sa call center. Ngayon, iba. Bukas, iba na naman. Ganun daw sila. Sa call center. Ang mga kabataan ngayon, iba. Iba, sila, since hindi na masyadong nagbibigay ng information tungkol sa sexually transmitted diseases, HIV, hindi katulad nung time natin, natakot tayo dahil yung sa story ni Sarah Salazar. Oo, natakot tayo noon. Kasi rampant dun yung Tsaka ngayon, wala pang malinaw na gamot dati sa HIV Ngayon, hindi na, na sila, masyado na sila agresibo. Wala kaming pakialam. Oo. Yulo nga, yulo eh. At saka siguro kasi na-access nga nila yung mga Pornhub, yung mga ganun. Ay, meron ba nun? Yung favorite.
Hindi ko alam yun. Ano ba yun? Ano meron doon? Yung sa mga Wait nga, diba? titignan ko nga. Diba? Ang mga ano ngayon, yung mga site ngayon kasi easily accessible sa mga bata kasi may internet, may cellphone sila. O, Saka parang hindi na rin takot kasi ngayon kasi namamanage na yung ganyang sakit eh. oo. Hindi na sila Parang takot ngayon, ako masyado. naman namamanage naman yung sakit na ganyan. May Pero hindi nila, kasi tsaka hindi nila alam, may long-term repercussions kasi yung mga ganong sakit. Nakita mo Masyado na. ka naman serious. Hindi ko makita, wala akong signal. Hindi, di ba? Yung Pornhub. Di ba marami na silang mga ganun na site? Meron ganon. Hindi po namin pinopromote po Actually, winawarn po namin kayo. Winawarn namin kayo. Na, lalo na kung meron kayong mga anak na parati na lang nasa labas or yung age napapansin nyo na medyo iba-iba ang kasama. Oo. Kasi noong time namin, pagka napansin na iba-iba yung kasama, hoy, iba na naman kasama mo, ano ba yan? Di ba may ganun tayo dati? Ngayon hindi Huwag na. yung gagawin nyo, masama ho yung iba-iba Oo. lagi kasama, ha? Winawarn po namin kayo, lalo na yung mga anak nyo. Oo. Diba? Kasi meron po yung kasi ngayon feeling ko, yung generation natin, Ayun. medyo mabait sa anak. Wala, hindi naniniwala sa yung mga viewer. Teka. Doktora, may tanong ako. Paano yun yung mga may mga politikong ganun, yung maraming mga partner? Isa sa Baka career Monday, na. Tuesday, Wednesday, Thursday, Baka Friday. career din sila, Hindi kaya? Baka naman kasi, alam mo yun, minsan baka mamaya display na lang. Oo. Display na lang. Para lang masabing macho. Ay, hindi naman yun eh. Alam mo, mas macho sa akin yung isa lang eh. Sino? Yung isa lang yung partner mo eh. Hindi nga sila, kaya siguro sila marami, feeling nila macho sila. Oo. Kasi kumbaga, may babae si kailangan may babae din ako. Para Hindi- sikat. Hindi ka machohan yun, Oo. doktor eh. Kaya, Kaya nga hindi ko pinagdadaanan yung mga ganyan eh. Sa totoo kaya lang. actually, mas maganda yung paninindigan ng lalaki na isa lang. Kaya Parang nga. si Ma'am Jen lang. Yun, Ganon. Diba? Dapat isa lang. Bakit? Ha? Meron bang dito? Nagdalawa, nagtatlo? Dapat isa lang. Nagba-iba-iba? As a rule, turuan nyo po yung mga anak nyo. Oo. Isa lang, Pag isa off-air lang. siguro maraming nakakonyer pa kasi. Pero kaya nga dapat actually malegalize na yung divorce. Ayun na nga eh, no, doktor? O kaya kung ayaw nilang divorce, may isa pa ako naisip. Ano? Dapat meron lang every 10 years, pwede mo i-renew. Parang lisensya. Oo. Meron ganun din sa ibang bansa, di ba? Nire-renew yung... Mag-renew na lang. Para, tignan mo maraming babait na asawa. Kasi Oo. pag malapit, diba yung mga driver's license, pag malapit na sa renewal, medyo mabait ka kasi baka mabawasan kang points. O, pag malapit na yung renewal nung kasal nyo, syempre bait-baitan ka muna kasi baka hindi pa rin. Pwede, no? Diba? Kasi, pwede. tsaka, or illegalize nila yung divorce. Kesa naman, sa nang bababae or Kaya nang nga. lalaki. Oo. Mas pangit. Para sa akin, Oy, mas pangit. hindi naman, lagi lang lalaki na bababae. No, May mga lalaki. babae rin na lalaki. May lalaki rin na lalaki din. At meron din nga lalaki na lalaki. Iba na ngayon. Yung babae ng bababae, yung lalaki ng lalaki. Oo. Marami na ngayon. Diba? Maraming kaso na ngayon. Ay, nako. Sa bawat pagsikat ng araw, ikaw ay nandyan. Tinig mong matatag, sa amin ay gabay. Pag-asa ng bayan, pangakong totoo. BBM, isa kang totoong tao. Sa mahirap at api, ika'y sumusuporta. Tapat mong paglilingkod, lahat kami nakakita sa iyong pamumuno. Bayan ay umaangat, bagong Pilipinas, pangarap ay tapat. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawan. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay papangon, dahil ikaw
Visayas hanggang Mindanao, boses mo'y umaabot, dala ay pag-ahon, magtulungan, magkaisa. Sabi mo sa lahat, para sa bayan, ikaw ang aming alamat. Ang pangarap mong bansa, taas noo masagana, manggagawa't magsasaka, binigyang halaga. Serbisyong totoo, hindi pagpapanggap, ang puso ng bayan. Ikaw ang hinahanap, ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat, sa puso ng masa, inaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama, Pilipinas ay babangon, dahil ikaw ang pag-asa. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat, sa puso ng masa, inaangat ating watak.